mangkukulam. Bakit kaya nangyari ito pagkalipas ng mga nagataon? Lumipas ang mga nagataon at namuhay ng mapayapa si Son. Isang araw, nalaman ni Paz ang ina ni Son na mayroon silang isang kamag-anak na namatay. Kaya naman inanyayahan niya si Son at ang panganay nitong anak na makipaglamay. Kinagabihan, nagtungo sila sa lamay. Pagdating dun, pumasok sila at kinausap ang namatayan. Binigyan silang supas at kape. Nanatili si Paz sa loob habang lumabas naman si Son at ang kanyang anak dala ang kanilang mangnagapagkain. Nagtungo si Son sa kanyang tricycle na nakaparada sa ilalim ng isang madilim na puno. Gusto mo bang mainom? Tanong ng isang babaeng lumapit kay Son. Ang babae ay mga nag-aanim na anyos na nakasuot ang itim at medyo mataba. Meron na po ako, sagot ni Son. Pagkatapos ay umalis ang babae. Ilang minuto ang lumipas, bumalik ang babae at tinanong gulit, gusto mo bang makakain? Meron akong sopas. Salamat po, pero meron pa po ako. Ito nga po, sagot ni Son sabay turo sa kanyang pagkain. Umalis na ang babae ngunit nagtataka si Son. Bakit kaya nakita ang babae na uminom siyang kape at kumakain piye? Bakit patuloy piya rin siya nitong inalok ang pagkain? Iyon ang kanyang inisip. Kinabukasan, napansin ni Junior hindi na aktibong Kristiyano si Son at nanonood itong nakakatakot na palabas. Madaling matakot si Son, kaya naman nanonood lang siya nito kapag may kasama. Ngunit ngayon, mag-isa siya. Ikalawang araw, may sinat si Son ngunit nagpasadapi rin. Ikatlong araw, tumaas ang lagnat niya. Ikaw kasi sabi ko na sa'yo na huwag ka nang magpasada dahil may sinat ka. Ngayon baka nabinat ka kaya mataas ang lagnat mo at nagsusuka ka. Bukas, kung hindi bumaba ang lagnat mo, pupunta na tayo sa ospital para magpa-check up, sabi ni Paz kay Son. Kinagabihan bandang alas 11 mahimbing na natutulog si Junior mag-isa sa kanyang kwarto. Sa kabilang banda sa kanilang underground na kwarto, nakahiga si Son kasama sina Bert at Erap. Kahit na sila ay mahimbing na natutulog sa kani-kaniyang kama, biglang nagising si Erap dahil sa kakaibang tunog. Narinig niya si Son na nagsasalita sa isang boses ng babae. Son, bakit boses babae ka? Hindi ko maintindihan ang mga sinasabi mo. Anang isang tinig na tila nang gagaling sa cellphone ni Son. Nakabalot ang kumot si Son at umunggol na parang kabayo. Naalala ni Erap ang nangyari noon, kaya dali-dali niyang ginising si Bert, Kuya Bert gising. Parang nababanggungot si Kuya Son. Sa pag-akalang hindi nagigising ni Erap si Son, dali-daling bumanggon si Bert at tinangkang gisingin ang kanyang kapatid. Kuya Son, gumising ka. Pagmamakawa ni Bert habang ginabot ang kumot ni Son. Ngunit laking gulat ni Bert nang makita ang pulang-pulang mata ni Son at ang patuloy nitong umunggol na parang kabayo. Dahil sa lakas ng sigaw ni Bert at Erap, nagising si Junior. Nang marinig ang kakaibang unggol ni Son, dali-dali siyang tumakbo papunta sa kabilang bahay upang tawagin ang kanyang panggalawang kuya na si Win. Kuya Win, nasasapyan na naman si Kuya Son. Sigaw ni Junior. Agad na pumunta si Win sa kanilang bahay at bumaba sa underground na kwarto. Binuksan niya ang ilaw at kasama ni Bert. Pilit nilang dinala si Son sa sala. Habang ginagawa iyon, dinala naman ni Junior sina Paz at ang mga bata sa kabilang bahay at sinabing siya ay tutulong sa pagpapalayas ang masamang espiritu. Habang hawak ni Bert at Junior si Son, sinabi ni Win, masamang espiritu, lumayas ka. At tila gumana ang pakiramdam nito. Ilang minuto lang, nagwawala na naman siya. Paulit-ulit nilang sinasabi masamang espiritu lumayas ka. Pero ilang sandali lang ay bumabalik ito. Pagkalipas ng halos isang oras, sabi ni Son, magaling na ako at gusto ko nang bumalik sa underground. Sumagot ang magkakapatid, hindi dito ka na lang matulog. Pero sabi ni Son, patayin ninyo ang ilaw, nasisilaw ako para makatulog ako. Hindi pumayag ang magkakapatid. Iwan niyo ako at bantayan ninyo ang mga nagabata, sabi ni Son. Sumagot ang magkakapatid, huwag kang mag-alala, may nagbabantay na. Dahil paulit-ulit na bumabalik ang masamang espiritu at hindi nila ito may taboy. 11:30 gabi nagkasundo ang magkakapatid na ipapasundo kay Erap si Manang, isang bihasang albularyo.
Nang dumating si Manang bandang heting gabi, sinabi niya kay Erap, ang dahilan kung bakit hindi ninyo maitaboy ang sumasanib sa kuya mo ay dahil marami pang ibang espiritu ang pumapasok sa bahay ninyo. Kaya kahit maitaboy ninyo ang isa, may iba namang pumapalit. Gawa itong isang mangkukulam. Habang nakahiga si Son at binabantayan ni Navin, Bert at Junior, pumasok si Manang sa pinto. Nang makapasok si Manang, napatitig ng gulat na gulat si Son kay Manang. Sino ka? At anong dahilan kung bakit mo ito ginawa? At anong ginawa mo sa lalaking ito? Wika ni Manang. Wala kang pakialam, sagot ni Son sa boses ng isang babae. Dinampi ni Manang ang paa ni Son at napanggol ito ng malakas sa sakit. Mahawa ka, huwag mo akong saktan. Sigaw ni Son sa boses ng babae. Bakit mo ito ginawa sa kanya? Tanong ni Manang. Dahil hindi niya tinanggap ang alok kong pagkain. Sagot ang nakasanib na mangkukulam. Paano mo siya natulam? Tanong ni Manang. Linagyan ko ng pulbos ang kanyang kinakain. Sagot ang mangkukulam. Alisin mo. Utos ni Manang. At ang dalawang kamay ni Son ay gumalaw mula sa tiyan patungo sa ulo. Alisin mo ang lahat. Utos ulit ni Manang at gumalaw ang dalawang kamay ni Son mula sa pahanggang sa ulo at tuluyan ng gumaling si Son. Alisin ko ang nagbukas niyang third eye na hindi na isara nung una siyang nasaniban para hindi na siya madaling mapasukan ang masamang espiritu at malayo sa mangkukulam, sabi ni Manang. Kung hindi mo nakita, mahirap paniwalaan. Nagunit kahit nakita nila ito, hindi rin sila makapaniwala para silang nanaginip. At nang magising sila, mayos na ang lahat.